Hello mga kamimi, magandang buhay! For this video nga po pala mga kami, isi-share ko po sa inyo kung paano po namin na-diagnose na may cellular tumor po si Aleha. August 11 po, 2023, dinala ko na po si Aleha sa ospital dahil po walang tigil ang kanyang pagsusuka, sakit ng ulo at namumutla na po siya sa hilo. At kinuwanan po siya ng dugo para sa kanyang laboratory dahil po wala pong humpay ang kanyang pagsusuka at hilo. At yun nga po ang sabi ng doktor, mayroon nga daw po siyang UTI. At binigyan po siya ng gamot at magagamutan po kami for 7 days para sa kanyang UTI. August 15 po, 2023 ay nagdiwang po siya ng pang-siyam niyang kaarawan. At doon po ay nagsama-sama po kami mag-iina upang ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Medyo okay naman po siya that time, nakakain naman po siya ng maayos, pero may napansin po ako sa kanyang behavior na nag-iiba po ang timpla ng kanyang mood at hindi po laging masaya ang kanyang mood. Lagi pong napapansin ko na medyo nag-iisip ata siya dyan at kung ano yung gustuhin niya ay dapat ay masunod. Kaya po nililibang po namin siya. August 16 that time, nag-TikTok pa po kami mag-iina para po malibang po siya at hindi po siya ma-stress. Dahil nga po iniisip ko na baka nai-stress lang po siya dahil sa pagkawala ng kanyang daddy. Kaya po ayan, gumagawa-gawa po kami ng TikTok para po nalilibang po siya sa kanyang mga iniisip dahil din po ang iniisip namin ay baka nai-stress nga lang po ang aking anak dahil sa pagkawala ng kanyang daddy. At dyan nga po ay masayang-masaya pa po siya dyan at nagsasayaw po siya dyan ng todo bigay, kaya po natutuwa po kami. At kinabukasan nga po sinama ko po siya sa Maynila para po nalilibang din po siya. At gusto ko po lagi po siyang kabanding dahil ayaw ko nga pong isipin niya na ako'y aalis ulit. Dito nga po napansin ko nga po na bumaba ang kanyang timbang at sobrang payat niya po dahil sa kanyang sakit. At dinala ko na nga po siya sa ibang pedya doktor para po makahingi na rin po ako ng second opinion at kung paano po ang dapat gawin. At dito nga po sinabi sa kanya ng kanyang doktor ay kailangan po namin siyang ipacheck ang kanyang mga mata dahil po sa kanyang pagsusuri na ginawa. At niresetahan na rin po siya ng kanyang mga vitamin. At dito po dinala ko na siya sa Opta para po mapatignan ng kanyang mata. At yun nga po sabi ng doktor, kailangan niya pong magsalamin. Dahil daw po sobrang taas ng sigmatism niya sa kanyang kaliwang mata. After 3 days po, nakuha niya na ang kanyang salamin. Pero after a days po, napansin ko po siyang nagduling at nagbabalat ang kanyang mga labi. Kaya po binalik ko po siya ulit sa kanyang Opta para po tanongin kung bakit po siya nagduling at dito po hindi ko po napapansin na nag-iiba na po ang behavior niya dyan. Kaya po bumalik ulit kami sa pedya niya. Sabi nga po ng Opta niya, takpan ng kaliwang mata niya. Pagbalik nga po namin sa kanyang pedya, iyan po kami ng referral para sa kanyang neurologist. At September 29, 2023 nga po ay nakakuha na kami ng schedule para puntahan ang kanyang neurologist. Doon po in-examine po siya kung ano yung kondisyon niya, marami tinanong about sa kanya. Silang dalawa lang po ang magkausap. And then po, sinabi nga po ng doktora niya na abnormalities po ang result. At sinabi niya po na kailangan magpa-MRI si Aleha at ibang mga laboratories na dapat namin gawin para kay Aleha. Kaya po yan, ginawa po namin lahat ng mga sinabi ni doktora para po maiayos po ang lahat, pati po sa mga MRI po niya at mga laboratories niya. At October 18, 2023 ay sumailalim na po si Aleha sa kanyang MRI. Kung mapapansin niyo po sa video po na yan, hindi na po napapakali si Aleha. Lakad po dito, lakad po doon, hindi po siya masaway o hindi po siya nakikinig sa amin. Kinakausap po siya ng doktor that time. Ini-explain po kung anong gagawin sa kanya. Papatulugin po siya, ipapasok daw po siya sa spaceship. At pagkagising niya, tsaka lang daw po siya pwedeng kumain. Tinanong din po dyan kung anong oras ang huling kain niya at excited na daw po ba siya kung makakakita siya ng mga spaceship. By the way guys, anesthesiologist ang kumakausap kay Aleha dahil siya ang magpapatulog kay Aleha during sa MRI kasi ang
MRI po niya is aabutin po ng 1 oras dahil po napakarami pong gagawin sa kanya. Mga procedure po na gagawin sa kanya ay contrast at saka po without contrast, seizure attack, at saka po orbital cuts. Titignan po doon yung kaugat-ugatan niya kung ano po ang gumugulo sa kanyang brain, bakit po siya nawawala sa behavior niya, bakit po siya hindi napapakali, bakit po siya biglaan na lang po umiihi, bakit po siya nanlabo biglaan ng kanyang mata, at saka po bakit po siya nagduling. Lahat po makikita po kasi sa MRI kung ano po ang magiging resulta. At dyan din po namin malalaman kung ano po talaga ang kanyang sakit. Mga kamimi, 6 hours nga po pala si Alehang nagfasting during po na bago po siya i-MRI. Yun po ang sabi ng doktor nung nagpa-schedule po kami. Ito nga po sa Cardinal Santos po namin isinagawa ang kanyang MRI. At ayan nga po, ipoproceed na po nila ang kanyang MRI. At ayan na nga po, lalagyan na nga po siya dyan ng anesthesia. After 45 minutes natapos na po ang kanyang MRI. Nakuha na nga po namin yung CD at saka po itong plaka na po na to. At dahil nga po out of the country po yung doktor po na magbabasa ng final result niya, ang sabi po sa kanya ng kanyang neurologist ay bumalik daw po kami sa kanya para po siya ang magpaliwanag sa amin kung ano po yung mga nasa larawang ito. Kinabukasan po kagad ay bumalik kami kay doktora. At doon nga po niya sinabi na may hydrocephalus at meron nga daw po craniopharyngioma ang aking anak. May bukol po siya sa kanyang likod ng mata at tumatama na po sa ugat ng kanyang mata kaya po siya nagduling. Kailangan na nga din daw po namin magpunta sa malaking ospital dahil daw po 4.5 cm na po ang kanyang bukol. At kung paano pong procedure ang dapat namin gawin at dapat namin paghandaan. Mga kamimi, see you po sa aming part 2. Nawa po sana naibigan nyo ang aming video. Hope you like this. Click subscribe and like and share. Thank you. Bye.